Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, you know what, mga minamahal, kung sino pa tong mga malapit nang matapos yung kanilang buhay, diba? Kasi mga retired na. When we say retired, medyo may katandaan na. Hindi naman natin alam kung hanggang saan yung kandila natin, diba? Pero kapag nandun ka na sa golden stage mo, or golden age mo, gumawa ka na ng mabuti. Magpakabait ka na lang. Kaya nga lang, hindi natin maiwasan na mayroong mga hudas na tawag dito, retired na militar na nagpapakalat ng fake news. O, katulad na lamang ng mga ghost daw, na proyekto sa military forces, ganyan, kineme. So, di ba, mali yun. So, ngayon, na-call out sila. Ano yung call out? Yung mga nagpapakalat ng, ng fake news ng mga retired militar, abay tatanggalan ng pensyon. Abay, dapat lang naman na tanggalan ng pensyon yung mga yan. Paano ba naman kasi up to this moment, sinusweldoan pa din sila ng ating gobyerno. Well, pera din naman nila yan. Pero, di ba, para magkaroon din ng lesson tong mga to, na wag makialam, 'di ba, mga minamahal? Di sana wag naman na makialam na lang imbis na tumulong na lang sana, 'di ba? So ngayon, eto, panoodin natin. Pinagulaanan ng AFP ang umano'y bilyones ng military ghost projects mula 2023. Babala naman ang AFP, posibleng matanggalan ng pensyon ang mga retiradong miyembro na nagpapakalat ng fake news. Nasa front ng balitang yan, si JC Cosico. Wait lang, mga minamahal, kung meron ng pagkakamali ang gobyerno, actually, hindi naman sa totally na manahimik kayo. Kumbaga kung pwede lang, wag na lang kayong mandamay ng iba sa pamamagitan ng paggawa ng fake news. Oo, may trabaho kayong ginagampanan, pero hayaan nyo naman na ang gobyerno na lang ang magtrabaho nito, 'di ba? At saka wag kayong magpapakalat ng fake news, masama 'yun. Retired na nga kayo tapos nagkakalat pa kayo ng lagim. Pwede ba kayong mga inutil? Posibleng mawala ng pensyon ng mga retiradong military personnel na nagpapakalat ng maling impormasyon at nag-uudyok ng pagkaaklas laban sa gobyerno. Yan ay ayon mismo sa... Actually, mga minamahal, yung balitang yan, ang may gusto lang talaga niyan si Sara Duterte. Kaya kawawa yung mga military forces, mga retired military forces na talagang maniniwala sa kanya. Kasi biruin mo, 60 years mong inala yung buhay mo sa taong bayan, 'di ba? O nabuhay ka sa gitna ng digmaan, tapos maniniwala ka lang diyan kay Sara Duterte. Tapos tingnan niyo ngayon ginagawa ni Sara, iniiwan niya yung mga supporters niya sa ere. Di parang sasayangin mo yung reputation mo, kakatanggol sa isang corrupt din na public official, 'di ba? Armed Forces of the Philippines, AFP. Sabi ni AFP spokesperson Colonel Francil Padilla, bagamat may tuturing ng sibilyan ng mga retired personnel, pag-aaralan nila kung pwede pa rin silang habulin ng court-martial. And beside mga minamahal, taong bayan naman ang nagpapasweldo sa mga retired personnel na yan, retired official. Taong bayan naman yung nagpapasweldo. So kung ang ginagawa nila is parang nanggagago lang din, nag-uudyok ng kamalian, actually, deserve din naman talaga nila na tanggalan na lang din sila ng pensyon. Papakalat kayo ng fake news kung saan na kayo nasa golden age ninyo kayo. Doon kayo nagpapakalat ng fake news. 'Di ba? Taong bayan pa din naman yung nagpapasahod sa inyo Gobyerno pa din. Tapos sisirain nyo, yurakin ninyo. Grabe. Sedisyon, nag-aaklas kayo. Hindi ba naman mga bobo? Channels determines that this is so, then we will follow. The AFP is not gonna take this sitting down. So we are aware that all of these things are happening, and of course, we will react accordingly po. Ayon sa Philippine Navy, retiradong 2-star general ang pinakamataas na ranggong na monitor nilang nagpapakalat umano ng fake news. May ng pension daw, no? Oy, sino yon? May blind item. Mga minamahal. The Who. 2-star. Si 2-star. Pero hindi pa...
May naisip ba kayo kung sino yun? Yung 2-star na yun? May nakita ko sa comment section sa General Torre na, hindi gagawin na General Torre yun. 1-star pa lang ata sa General Torre. Correct me if I'm wrong. Ask nga natin si si Google. Wait lang. General Torre rank. Tingnan natin. 3 stars, sorry, I mean. General Nicolas Torre hold 3 star. So, sino yung yung general na 2 star? General 2 star. Retired. Meron. Major General Romeo V. Papukis. Totoo ba? Tanong lang. Siya kaya yun yung nagpapakalat? Ito kaya yun? Siya nga, yung tinutukoy. Bilis natin mag-research, no? This move is actually not threat to me personally. It is a warning to those still in the active service as more and more soldier expresses concern and sympathy for the growing public protest against massive corruption in the government. Let it be clear, loyalty to the nation does not end at retirement. The truth-telling is not sedition. Ay, tang-ina, siya nga. Yung the truth-telling is not FYI. Yung sinabi nitong general na to na ang pagsasabi daw ng totoo ay hindi naman sedition. Right, okay. Sabi na lang natin tama siya. We have a freedom of the press. We have a freedom of the expression. But if you cross the line, you know what mga minamahal, if you cross the line, pangit na po at masama na po yun. So, there are some people in the Philippines also that, you know, parang gusto na lang nila gulo, away, protest, ganito, ganyan, na wala namang direksyon ng kanilang protesta. So, maybe kailangan silang i-call out. Diba? Kailangan silang gawa ng aksyon. Pero, yung mag-uudyok ka, grabe, retired ka pa naman. So, kung ito man, kung siya man ang tinutukoy, kupal ka boy, kupal ka ba boss? 160,000 pesos ang retired 2-star general. Lahat ng retirado ay tumatanggap ng pensyon. And pag tumatanggap ka ng pensyon sa gobyerno, it follows na dapat may pananagutan ka sa tinatanggap mo. So ito ay kasama sa pinag-aaralan ng ating mga legal officers ng AFP. Una nang ibinunyag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ilang retired officers ang nanawagang i-withdraw ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay sa gitna ng mga... Wait, can I ask you guys, why do they need to withdraw their support to the president if the president do very well? You know what? When the time na nagkaroon ng earthquake, putang ina, one day pa lang nandun ang presidente sa Davao. So, why would you do that? What was your, what is your real reason na bawiin ang suporta? Nababayaran ba itong mga kupal na to? Tanong lang. Protesta kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Pero panawagan ngayon ng mga opisyal sa mga retired military personnel. Huwag nating haluan ng malis, huwag nating haluan ng konting double meaning yung ating mga mensahe na ang taong bayan ay malilito, ang kasundaluhan ay malilito. Samantala, pinabulaanan ng AFP ang umanay 15 billion pesos na military ghost projects mula 2023 hanggang 2025. DPWH daw ang nag-i-implement ng mga military project sa ilalim ng kanilang TICAS program. Tinutukoy lang daw ng AFP ang mga pasilidad na kailangan nila at ang magiging final recipient ng proyekto. Wala po kami sa bidding process, wala po kami sa procurement process and any to that effect. So, maling-mali po, no, na ipakalat na meron pong anomalya sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Wala po. Iginiit naman ng Philippine Navy na magpapatuloy pa rin ang air surveillance flights ng militar sa West Philippine Sea sa kabila yan ng
Diba? Hindi ba maganda yung ginagawa ng presidente na pinaglalaban ng ating West Philippine Sea? Ano yung gusto ninyo? Maging lapdog na lang tayo ng China? Atin yan. Tayo yung alam nyo ba, maraming mangingisda ang parang nagnanakaw sa sarili nating bakuran na kahit hindi naman dapat. Kasi, masyadong malaki yung country ng China. So, parang tingin nila sa atin, super liit lang kasi hindi tayo nagsasalita. Pero nung si President Bongbong Marcos na yung presidente, always tayo nagsasalita. That's why they hate us. Pero we cannot blame them, mga minamahal, kung hate nila tayo. Kasi in the first place, tayo, lumalaban lang din tayo ng patas. Diba? Alright, mga minamahal. Uy, grabe to, oh. So, ngayon, may pangalawa tayong pag-uusapan. Yes. So, syempre, ito ang ating pangalawang pag-uusapan about nga po sa Tingog Party List. Kasi kanina ko pa siya gustong i-topic, pero sabi ko, ihalo ko na lang para isang anuhan na lang. You know what, mga minamahal? Magkaroon nga tayo ng historical quiz. Saan ba nanggaling ang salitang tingog? Sige nga. Sa mga magagaling natin na viewers dyan. Yung grupo ng tingog, ano yung pinagmulan yon? Ay, may nag-comment. Tama. Yung tingog, mga minamahal, is originated from Visaya. Ang ibig sabihin is boses. So, ay, tingog means voice. And that's actually and exactly what they been doing. Ang bumoses, diba? Para sa mamamayang Pilipino. The voice of the hope, fairness, progress, and also accountability. Yan talaga yung aims ng tingog. Kasi ang iba, puro lang ingay. Diba? Sino yung may ingay dyan? Sarah. Sino pa? Diba? Si Si Laruki. Diba? Si Digong. Yung Alpotera. Sino yung may ingay? So ngayon, because we have Congressman Martin Romualdez, the vision is very clear. Diba? Nung siya ay isa pang younger youth congressman ng latest summer, si Congressman Romualdez, mga minamahal, ay ang tawag sa kanya noon, tingog ng Leytehanon. Pero, as time goes by, mga minamahal, dahil lumakas ang suporta ng tingog ng Leytehanon, naging simbolo siya ng resiliency. O, diba? So, nang pagkakaisa ng mga waray nun, shout out nga da sa mga taga Northern Samar, sa mga taga Waray, taga Diincam, diba? May taga Katarman Bangada, may taga Bubon Bangada, Labesares, shout out Lawang, Katubig, Las Damas, taga Diincam, diba? I'm actually asking you guys where you came from. Anyway, so ngayon, dahil nga nagkaroon, mga minamahal, ng pagkakaisa and resilience, ito nga pong tingog via Waray nun, over 200,000 na po ang member ng tingog ngayon sa 143 city and municipal chapter. So, it means, mga minamahal, grassroots talaga. Diba? Hindi lang instant, hindi lang sponsored, hindi sponsored, literal na organic movement ng tao. At ngayon, mula Leyte, Luzon, naririnig na ang boses ng bawat mamamayang Pilipino. You know what, mga minamahal? The leadership of Tingog Party List, yung Tingog ngayon, actually, yung namumuno dito is itong si Yeda Marie ng tawag dito, Yeda Marie ng Tacloban, tama ba? Tapos si Representative Judas Sidre and Andrew Romualdez. Yan yung mga pinili, di ba, na magtrabaho ng tingog. Trabaho ng tingog, hindi puro drama. Trabaho lang.
So, they proved that the regional movement, tawa tuloy ako kasi, nun kasi si Mima, oy. So, they proved that the regional movement can drive national change. And yes, they did. That's why I like former House Speaker Martin Romualdez. So, yung grupo na tumutulong, diba? Yung walang madaming sinasabi, pag kailangan, nandyan, merong malasakit, merong direksyon. Yan yung brand of service ng mga Romualdez na hindi kayang tapatan ng mga Duterte. Sinisipon ako, ang aming minamahal. Alright. Ngayon, ano ba yung Tingog Humanitarian? So, ito yung nakakatuwa sa Tingog, to be honest, mga minamahal. Habang ang iba is seasonal lang ang tulong, yung Tingog naman, they have a built system of consistent care sa mamamayang Pilipino. So, over 210 service centers nationwide. Imagine that, napakalaki, diba? Ng medical aid, scholarships, livelihood, and disaster relief. So, lahat po yan is accessible, mga minamahal pa, kahit sa pinakamalalayong barangay. That's why I like Tingog Party List, right? And kahit noong panahon ng pandemonyo, diba? Panahon ng pandemic, yung Tingog ay talagang tumutulong. So, they extended their service beyond the Eastern Visayas. So, hindi na siya yung pang Tacloban lang, may pang Eastern na din. So, dala ng mensahe ang malasakit, mga minamahal. Wait lang, may tumatawag sa akin. Saglit lang. Yan, nagbabalik ako. Nako, inabutan din na mga 17 minutes calls yung ano namin, very important. Alright. So, going back dito sa ating topic, mga minamahal, ano na ba yung mga nagawa ng Tingog? Especially na nga po dito sa law and counting. So, ito matibay na ebidensya, 71 law pass under Tingog Watch Performance. Hindi yan slogan, this is a promise. So, promise and also performance. So, sa Education and Empowerment, RA 12288, Career Progression System for Public School Teachers. Madami pa yan, yan o, mga minamahal, yan o. Diba? Dami. Yan, diba? So, anyway, mga minamahal, beyond the Congress, Tingog is present in the field from typhoon hit, barangay to pandemic-stricken cities. They bring relief packs, medical mission, and livelihood program. So, sa pinakabuod, yung Tingog Party List is people's voice, diba? Para sa mamamayang Pilipino. Alright, 18 minutes, 17 minutes. So, we have to end this, mga minamahal, and I'm about ready to sleep na. Kasi it's already 1:38 p.m. And I don't know what time na ma-upload ko tong video na to. Yun lamang at ingat, mga kababayan.